Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 15, 2023. So, muntik-muntik ka na naman mag-breakdown yung index natin. So, buti nila meron tayong net foreign buying nung pre-close natin or bago mag-close yung PSE. Medyo nag-magic closing tayo. So, meron nag-bargain hunting siguro kasi kita nyo naman lahat na ng stocks natin maliban siguro kay sino ba yung umakyat, si SSI yata yun. So, majority ng stocks natin papunta na nga sa RSI 30 level. So, ang dami na po bargain sa mga stocks natin. So may nag-bargain hunting na 107.17 million dito sa ating market. So hopefully, yan na yung bottom natin dito sa breakdown natin dito sa 6,400. So hindi pa naman confirm yan. Although lumaban si PSE market natin kasi nga ilang araw na rin po, 5 days na yata na puro drop yung ginagawa po ng ating market. Okay? So tingnan natin yung galaw ng US market. Baka medyo mas maganda ngayon o para mapula pa rin yung nakita ko sa kanya kanina para meron tayo reference kung ano yung galawan ulit natin bukas ng umaga naman. So nag-gain tayo dahil doon sa magic close natin 0.11%. Pero syempre, majority ng mga trending stocks natin, laglagan pa rin yung usapan sa kanila kasi kanina nga mapula yung yung market natin, di ba? So FCG, maliban dito kay FCG, syempre, nag-up po siya ng 4.92%. So maganda yung galaw niya for today. Pero meron pa rin siyang net foreign selling na 200K. So meron man nagtulak ng konti dito sa kanyang galawan. Tapos pansin niyo siguro doon sa mga post ko sa Twitter, retweet natin, yung mga earnings po ng company is lumalabas na. Although parang mas marami ako nakikita compared sa first quarter, itong second quarter natin, medyo marami pong stocks yung mababa talaga yung kanilang earnings. So ito yung mga nalaglag si Abacor Holdings natin. So nag-drop ulit siya ng negative 9.29%. So nag-breakdown ulit siya sa psychological support natin na 1.3. So ano kaya yung bago niyang pinaka-support level. Tapos si MPI, hindi ko alam kung bakit siya nag-trending, pero lumabas na yung mga earnings niya. So medyo maganda naman, sabi nila. Kung kailan maganda yung earnings, saka siya magdi-delist sa PSE market natin. So ano ba nangyari dito? Nag-drop siya ng 0.2%. Pero siguro kaya siya nag-trending, okay nga po yung kanyang earnings. Tapos si SEC, so maganda ulit yung galaw niya kanina umaga. Pero bago mag-close yung market natin, nag-profit taking siya ng negative 1.61%. Pero may nakita tayo na net foreign buying sa kanya na 3 million. Hopefully tumuloy siya. Tapos lumabas kanina, meron po siya ang disclosure yung si Madam bumibili ulit ng mga shares nito si SEC natin. So nagbabargain hunting siguro sila during this time na medyo mahina po yung buong PSE market. Tapos Monday, syempre, drop ulit. Meron siyang loss na negative 6.04%. So meron mga balita tayo na nabasa galing kay ABS-CBN yung news natin. Hindi naman daw siya takot doon sa kasi parang lalagyan ng tax sa yung mga kaya siguro si URC kahit maganda yung earnings nagde-drop din siya. Lalagyan ng tax yung mga foods natin, yung mga yung mga product ni Mondi natin. So mamaya basahin natin yung kanyang news. Tapos si Ionix natin hindi pa rin tapos yung kanyang correction. Nag-drop siya ng negative 3.17%. Pero lumabas na rin yung earnings ni Ionix natin. Q2 is okay naman siya. Nag-up siya ng 17.83%. Pero parang naging sell on news yung nangyari naman dito kay Ionix natin. So anyway, yung tuloy-tuloy na drop natin. So hindi lang po sa atin, kahit sa bandang Asia at saka sa bandang US. So affected tayo lahat ng yung tinatawag natin na ghost month. Okay? So disclaimer pa rin guys dito sa review natin. For education purposes lang po ito So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks. Meron pong risk na involved due diligence. Be responsible na lang po doon sa mga stocks na binibili mo. Kung bili ka ng bili during this time, pabagsak yung market, asaan mo, mapula talaga yung bukod sa mapula na import natin, lalong pupula during this time kapag nagkamali tayo ng mga binili. So, ganyan kalaki yung risk natin ngayon dito sa PSE market. Okay? So, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para update ka sa daily reviews natin. Or kung gusto mo ng guide, join ka dito sa trading community naman natin para alam mo yung gagawin mo kung medyo nalilito ka na during this time. Okay? So follow mo ako para updated ka dito sa trending stocks review, sa mga kapatid review natin, profit or loss sa stock market. So hindi pa rin magandang boses natin. Basic indicators or technical analysis kasi
nagkaroon tayo ng ubo during the weekends. So basic indicators, technical analysis. So check mo na lang po yan. So aral na lang muna tayo habang hindi maganda yung market natin. Building yung fundamentals, yung mga risk management, tapos sa PSE stock market studies natin. Okay? So sa crypto, so may mga play turn games tayo. Dati, medyo mahina na siya ngayon. So Palami Trader crypto ko to. So hopefully mabuhay siya later on. Pero mahina pa nga rin yung mga nakikita natin sa crypto. Follow mo na lang po yan. Later on pag nabuhay yan, sisipa ulit tayo dyan. Palami Trader na Facebook account sa mga post po natin. Kung gusto mong masama ka doon sa mga pinopost natin, ganun din sa ating pinaka Facebook page. Bodega Pig para sa mga articles natin sa local market, dito sa US market at saka sa crypto, money earners, yung mga side hustles natin. So sabi natin kung mahina yung market, meron tayong side income. Ayan. So yan po yung mga ginagawa natin. So pwede mong i-check naman yan. So tignan natin muna yung pinaka-summary dito sa Twitter post natin. Tignan natin kung medyo okay yung summary niya. So net foreign buying nga tayo. So nagkaroon tayo ng bargain hunting na tinatawag kanina. So 107, malit lang, pero okay na rin kahit paano, 107.17 million. Alam ko si Globe to eh. So biglang sumipa na 3% yung kanyang galawan. So services sector ang umakyat na malakas ngayon, 1% sa property. Alam ko si Robinson yung nagpaakyat sa kanya. At saka si Ali, medyo nag-breakout ulit si Ali. Although maliit lang naman, pero nakakatuwa dito sa properties natin. Medyo malakas yung ibang stocks. So si finance natin 0.85, and then medyo tinamaan si industrial negative 1.23, at saka si mining negative 1.24. Kasi si SEC natin, napindot natin. Biglang kanina nagkaroon ng pullback ng kanyang price naman. Okay? So hanapin natin yung mga na-repost natin. Dito si BLL. So okay na yung kanyang income. First half 23 up by 83%. Ayan. So isa to sa mga maganda pero hindi pa rin gumagalaw yung kanyang price. Megawide, parang sumipa to kanina umaga. Post 362.6 million consolidated net income in first half of 2023. Tapos si FDC reported net income to equity holders 77, medyo mataas siya, no? 77% higher. And then si APX natin is first quarter net income, parang delay to minus 14.9%. So medyo mababa siya. And then wala pa rin yung kanyang first half result. FDC, so 77%. URC, nag-drop siya ng 3.21%. So siguro nga yung mga taksa sa mga junk foods yung pinag-usapan ngayon dito kay na URC, kasi okay naman yung earnings nito eh. First half net profits up ng 8%, tapos yung sales niya up ng 11% naman. Okay? Megawide posted 363 million net income in the first half, tapos si JT Cap beat estimate. So isa sa mga blue chips natin, maliban kay Ayala Corporation na medyo pa-uptrend pa rin siya, di ba? Medyo mahina yung market. So maganda rin yung kanyang earnings. MPI, sayang. Sabi nga nila kasi okay naman yung earnings niya, pero magdidilis ka na nga siya. ICT first half net income in line with estimates. AC, parang nag-bounce to kanina. Okay naman yung earnings niya, net profit up ng 55%. Si Prim, ano ba to? Malilit na mga earnings sila. 6.9 million versus 2.5 million. ACE, mga penny stocks yan. So, huwag natin muna masyadong pansinin kasi grabe yung laglagan nila. Frutas, records 43.5 million net income, up by 48%. Tapos si JT Cap reports 16.58 billion consolidated net income in the first half, up siya ng 100%. Ang taas pala, 100%. Merrimart, ayan. First half is up ng 24.8. Si Globe, okay, so nag-breakout siya. Pero minus 27% siya nung second quarter. MPI plus 8%. Robinsons, medyo mahina nga siya, minus 34%. AGI ito, nakita natin kapon. Up siya ng 12%. So, ACR plus 92%. Ano ba to? APX minus 11% drop siya. DMW minus 31%. Si LAN minus 61%. JT Cap, okay na yan. Apo minus 63%. ICT second quarter profit plus 4.6%. A-REIT declares record high dividends. So meron siyang binigay. Green, so 9, okay naman yung earnings niya, 9.82. Malit nga lang, 9.82 million. X,
Late na lang, 153K versus 1.1 million. So, lugi pa siya. So, the MSCI Philippine Index is designed to measure performance ng ating mga large constituents. Ayan, so pwede makita yan. Parang info lang yan. IDC minus 37%. A-REITs, ayan, okay siya. Plus 25%. ICT is plus 7%. Infra is nag-drop. Pizza is, ayun, maganda rin siya, 96%. Pero hindi siya masyadong pinapansin. Tapos si UPM is mga penny na to, no? ATI, LSC, ayan. Check nyo lang po yung values niya. Aslag, 100% naman siya si Aslag natin. Euro, plus 40%. Si Plus is, ito yung 2,000%, di ba? So, ayan, yung nakita natin kahapon. Max, minus 30%. Drop pala siya. SSP, minus 40%. SGP, minus 35%. SSI, plus. Ayan, oh. So, kaya pala maganda yung trend niya. 105%. Si Red Sea, bumawi to kanina, di ba? So, okay naman yung earnings niya. DFNN donates 20 portable satellites. Si ABA, yan. So, ABA, 311 versus 10 million. So, okay naman yung earnings din niya ng second quarter. Yun nga lang, battered siya ng sentiment sa market natin, which is nag-aalisa nga po yung mga investors natin sa kanya. So, it's not all this fault. The die was cast as soon as they stapled all to the name. Ayan. So, all the mark stocks hit all-time low, down 70% from its IPO price of 0.6 pesos per share. So, kawawa naman yung mga long-term investors natin dito sa kanya kasi lugi-lugi tayo dito. 30% na lang yung natira sa capital natin dito kay Aldi. So, kaya kailangan talaga minsan kahit medyo masakit, kailangan mo mag-cut loss sa mga stocks natin. AGI, second quarter, net income up siya ng 5%. Globe, okay. So, ito siguro hinahabol ng iba. Upcoming dividend siya ng 25 pesos. Fruit, first up is up siya ng, alam ba to, 45% SCC. Pero drop si SCC, pero market yung price na. Net profits minus 26%. Philinvest, net income first up by 15%. Okay? So, dami dito mga earnings po ng mga company natin. Apex, 1.4 billion consolidated net income. All day March, so may dividends naman siya, kaya lang sobrang late din siya. Vista Rate declares 0.0396, i-reach, okay na yan. Merrimart, net income first half grew 24.8%. So okay din siya. Shell PH, net profit 123 million for first half. Okay? So yun yung mga nakita natin dito. Tapos parang okay naman yung galawan ng US market yata kagabi. Okay, so MPI, Q2 net income is up siya ng, maganda pala yung Q2 ni MPI, nag-up siya ng 34%. Tapos yung US market natin is malakas naman yung galaw nila. Kaya tataka din tayo kanina, parang gustong sumubsub ulit sa baba ng ating Philippine Stock Exchange naman. Okay? So yun lang po yung mga na-repost natin for today. So ang dami pong earnings. Balikan nyo na lang po dito sa Twitter account natin kasi medyo nangangati yung lalamunan natin. Hindi natin kayang basahin lahat ng mga nakalista naman. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, pakicheck na lang po yung mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing. So kung gusto mo ng guide during this time na mahirap po yung market, pwede ka pong sumali dito sa ating Patreon channel which is always open naman yan. Okay? So refresh natin yung ating index. So kanina umaga, okay pala, no? May konting bounce tayo dito sa market. So medyo sumunod tayo sa galaw ng US market kagabi. Pero bago mag-first up is nag-negative siya. So buti nila nung pre-close natin, may mga white knight tayo, 107.1 million na nag-bargain hunting dito sa mga stocks natin. So siguro maraming bumili dito kay Globe kasi nga meron siyang upcoming na dividend. So tanda ko meron siya letter D na nakalagay na doon. So pwede i-double check kay Instagrams. So meron siyang 3.51% na gain. Si Bilcon nag-bounce 2.46%. ICT 2.39%. Pero medyo tinabunan tayo ng dalawang grocery products natin. Si Monde minus 6.04 at saka si URC minus 4.65%. So mamaya basahin natin yung news na yung mga tax na naman yata pinag-uusapan. So traded value is sobrang hina. Nasa 24 point or malaki ba siya? So 4 billion lang pala yung nakita natin last time. So malaki siya, 24.72 billion. So ang dami yata nagpalitan
during this time, di ba ako naliligaw? 40 billion yung daily traded value natin. So yung PSC natin, okay, so medyo lumalaban siya, 6,335.91. Kaya lang, yung candle kasi natin red pa rin pag tinignan mo siya. So anyway, gain naman tayo ng 0.11%. Ang laki ng ang laki ng local 93% tapos 7% foreign participation naman. So medyo tinamaan si mining at saka si industrial holdings naman natin. Ayan, so industry, IND. Okay? So yun po yung galawan natin. So tignan natin yung ating mga winners and losers for today. So yung mga winners natin, majority dyan is penny stock. Si ABS-CBN, medyo humato pala siya. Nag-up siya ng 9.41%. Diba? Medyo nakasilip yung mga traders natin dito. Congrats doon sa mga nakapagbantay sa kanya. Si FCG at saka si ARA more than 4%. Si DMW 3.98%. Megawide, ayan, medyo mataw siya ng konti, 2.85. And yung Civilcon nga, nagbabalik siya at 2.46%. Pero kukunti lang yung mga winners natin. So dito sa losers, andito yung marami. So si ABA, so syempre, siya pa rin nangunguna, negative 9.29%. So iba talaga pag iniwan ng investor yung yung mga small cap stocks. Pero hindi small cap to, di ba? Yung mga stocks natin. So makikita mo naman talagang laglagan siya araw-araw. So ABA minus 9.29. At si Certec natin talagang nag-drop na rin siya. Pero pag tingnan mo yung trend, medyo matagal na rin siyang pa-drop. Minus 7.11. Si Monde, ito matagal ng pa-drop yung galawan niya. So minus 6 plus yung news na naman about sa tax. Si Green. So ayaw pa rin mag-bounce minus 3.7. Fruit, nag-drop din siya. Minus 3.6 plus minus 3.07. EI at saka si Ionics natin minus 3%. Home minus 2.41%. So lahat ng stocks ni Mr. Villar, laki ng loss ng mga investors natin sa kanya. So bakit kaya naipon sa kanya lahat ng negative na sentiment ng ating mga stocks. Okay? So yun po yung ating mga winners and losers for today. So tingnan natin yung galaw ng market. So hindi pa natin masabi kung ito na yung yung bottom natin. Kasi umabot tayo ng below 6,300 kanina. So, di ba, ang usapan natin kahapon, ang worst case scenario natin dito, mga 6 siguro mga 6,180, no? Yung sinasabi natin kahapon sa kanya. Kasi nag-breakdown tayo dito sa 6,400. So, yan na kasi pinaka resistance natin. Ngayon, yung trend ng market is hindi natin malagyan ng channel kasi diretso na pababa yung market natin. So, dito ka lang siya pwedeng iguhit or kung gusto mo, medyo sinisilip-silip mo yung pinaka-details ng drop niya. Ayan. So, pwedeng ganyan yung tingin natin sa kanya. So, hopefully, yun yung bottom ng market natin. Ayaw na rin nating bumaba pa dyan kasi pag bumagsak pa dyan, lalong babagsak yung majority ng stocks. Ayaw natin at gusto. So, sabi natin, kahit na good funda yung stocks natin, pag walang pumapasok na foreigner sa market, haatakin niya po lahat yung ating mga stocks. So, yun nga lang, yung hatak natin na to, parang tama yung hatak niya kasi mababa yung GDP natin 4.3% tapos mataas pa rin yung inflation, di ba? Mataas yung interest rates. Ghost man. So naghalo-halo na lahat ng negative sentiment dito sa ating market. Pero kung medyo naghahanap ka na medyo matibay-tibay ng support, siguro hindi pa yan, no. Dito yung although ayaw ko siya ilagay dito pero 618 yung yung pinaka stronger na support natin based dito sa mga gap dito at saka dito sa console area natin ito. So anyway, lagay ko muna dito. Baka naman sobrang negative tayo and then bukas mag-bounce na yung market po natin. So 6.3, no? 6.289. So nag-drop pala tayo 6.3 kanina kaya medyo marami stocks yung laglagan yung kanila mga price action. Okay? So bearish yung market natin. Medyo malayo pa rin naman pala tayo dito sa over sold condition ng market natin. Pero halos ganun na rin kasi nandito tayo sa bandang babaw, RSI 36 po ng ating market. So yung trend natin sa kanya, RSI at saka MACD, same lang, pabagsak pa rin po yung pinapakita niya. So hindi pa talaga maganda mag-trade po dito sa Philippine market. So silipin natin si US market, nako, medyo mapula na naman dito sa US market. So futures natin is pa-drop siya, negative 0.64 dito sa Nasdaq. Dow futures is negative 0.7, medyo malaki yan. S&P is negative 0.68%. So kahapon, akala natin medyo okay na siya o kanina umaga, pero hindi pa pala. So sumunod na ngayon, yung European markets natin, so grabe yung market, no?
Pag diretso pababa talaga yung gusto niyang gawin. So dito sa bandang Asia, syempre hindi pa magre-reflect yan. Bukas natin makita kung ano yung closing kasi sa Europe at saka sa US market. So sa galawan natin kanina, medyo marami pa rin yung mapula. So nag-bounce na yung iba kagaya ng US market kahapon pero meron pa rin mapula sa kanya. Then, syempre, in-expect natin kapag nag-close to ng red, majority ng Asian markets, ganun din po yung galaw nila. So, wala tayong pagtataguan ngayong ghost month dito sa mga stocks pa natin. Okay? So, refresh natin dito sa cryptos. Ayan. So, buti na lang hanggang dyan lang si Bitcoin pero pa-drop din siya. Oh. Based dito sa chart ng mga cryptos natin, pa-drop siya. So, Bitcoin 29.3, Ethereum 1.8. So, siya pa rin naman. Si BNB medyo nag-drop na siya. 238.61. So, parang may nabasa ako dito kanina, parang i-delist ni BN, Binance natin si ADA. So, kung meron kayong ADA na crypto, i-double check niyo lang po kung ano yung mga news na related. Ewan ko kung totoo yung news na yun, pero yun yung lumabas sa feed ko sa cellphone kanina naman. Okay? So, refresh ko ulit to. And then, tignan natin yung ating mga trending stock. So, unahin natin si FCG kasi nag-bounce. Good news muna tayo bago yung mga bad news na stocks natin. So, kala ko bibigay pa ulit ng diretsyo si FCG natin. So, tignan natin ano ba yung support natin. So, nag-stop dito sa 0.58. So, 0.6 yung in-anticipate ko sa kanya na support. Pero nonetheless, nag-bounce naman siya. So, ngayon makita natin kung bottom na kaya to. Although malaki yung yung rebound, 4.92%. So minus 236 yung net foreign. Call Evergreen ang buyer and then call Abacus yung pinaka-seller natin. Yan natin ha. So MA9 pa rin naman yung pinaka-major na resistance niya. Ayan. So kung sakali lang, kasi medyo malayo yung support na nalagay ko sa kanya. So kung sakali lang mag-retest tayo, kailangan makalampas siya dito para bumalik yung trend niya dito sa taas is 0.66. Ayan. So yun yung abangan natin. Medyo malapit na. Oh. Konting tulak na lang siya. Pero medyo mahina kasi yung wala siya masyadong volume din. Hindi natin makita yung mga ganitong volume. Oh. Di ba nung paakyat yung price ni FCG, medyo malalakas talaga yung volume na nakita natin sa kanya. So anyway, tignan natin. Mali mo, hopefully, yan yung pinaka-bottom natin sa kanya kasi nag-reverse ng direction naman kahit paano yung pinaka-RSI natin. Okay? So, wala tayong masyado makita na foreign buying dito kay FCG. So, mga locals lang po yung nagtitrade sa kanya. Si Aba kaya, parang meron pa rin seller to na malakas. Kasi ang lakas pa rin ng drop niya, oh, negative. Grabe tong stock na to, no? Wala naman tayo nabasa na negative news sa kanya. Maliban dun sa yung picture no, nakataas yung paa dun sa mesa ni Mayor ba yun? Sino ba yung na yun? Broker or fund manager. So, negative 9.29%. So, nagda-drop rin siya, malakas. Net foreign is 201K na lang siya. Oh. So, hindi na siya umabot sa million. So, tingnan natin bukas kung meron siyang bounce. May bank call ang buyer and then may bank call yung ating pinaka-main seller. So, na-break na po yung 1.3. So, kailangan may balik niya dyan. Pag hindi, dadaos-dos ulit yung pinaka-price action natin sa kanya. So, yung galaw natin sa kanya, i-adjust natin. So, ito yung support natin sa kanya, 1.2 ngayon as of this time. Okay, pwedeng support yan. Pero ang titignan natin dito, siguro ito kasi madalas kong makita tong pattern na to sa mga pabagsak na stocks. Kapag hindi siya makalampas dito sa trend. Ayan, so pwede siya mag-bounce. Tignan natin kung mag-breakout siya dito. Maganda kasi makita mag-breakout yung price. Halimbawa, nandito siya and then nauntog-untog siya. Pero medyo lumabas siya dito sa trend natin. Dito sa rin to. Yun siguro medyo mas malakas pa yung chance na mag-recover siya kahit papano. I-try niya i-touch ulit yung MA9 naman natin. Okay? So, pero pag nauntog-untog siya dito, asahan mo, meron pa tayong isang drop siguro bago natin makita yung bottom ni Aba natin. Pero yung RSI niya, sobrang baba pa rin. Grabe nasa RSI 7. Normally sa mga stocks, diba? Dapat nagbabounce sa yung mga yan Pero wala. Ayaw ng investors natin dito kay Abacor natin. Okay? So, yan lang muna ay nakita natin sa kanya. Siyempre, bearish kasi nga nag-breakdown sa support na 1.36 or dito sa 1.3 na psychological level. So, 1.2 po, yung pinaka next na support. Hopefully, hindi yan mabasag. O hindi, medyo mas malalim ulit
yung pag-usapan natin. So next na sport is nandito sa mga 1.1 na siguro na. Kasi yung next na sinasabi niya is 1 peso eh. Pero anyway, nandiyan pa rin naman siya. Tapos masyado malayo pa naman yung 1 peso. Tingnan natin, 20% na naman kasi na drop yon kapag nag-drop si ABA na additional na 0.2 pesos per share. Okay? So yun lang muna. Careful na lang po kasi malakas talaga eh. 10%, 20% yung volatility nitong si ABA naman natin. Okay? Next, MPI. So konting discussion lang. So, okay. Hindi na siguro natin masyadong pag-usapan to kasi magdidilis naman siya. So, gaya sabi sa inyo, basahin nyo na maigi, panoorin nyo maigi yung mga vlogs about sa tender offer. Sabi ko sa inyo, pag natanggal to, na-delist na sa PSE market, hindi madali makuha yung shares natin, yung equivalent na cash ng shares. Sige lang, makipag-usap ko sa management ng MPI para makash out mo yon. So, ito yung best chance mo na lumabas sa kanya, especially nag-vote na sila, tuloy-tuloy na magdidilis na po itong si MPI natin. So, yun yung choice niya eh. Kasi masyadong na-undervalue daw siya sa market natin. Kita mo naman, ang dami nating stocks na undervalued. Kasi yung level natin na 6,300, pandemic yan eh. Wala naman na tayo sa pandemic, di ba? So, kumita na yung mga companies natin. Nagkataon ngayong Q2, pangit yung, yung majority ng stocks natin sa earnings naman. Okay? So, yun lang yung news natin dito kay MPI. Hindi natin masyadong ite-technical yan. So, SEC, medyo nauntog na siya. So, may pa-fake out pa siya kanina. No? So, 31.36 yung pinakamalaki. Pero ako, medyo optimistic ako kasi ilalagay ko pa rin dyan. Although pullback na siya, tingnan natin kasi nasa trend pa rin naman siya, di ba? Makita natin bukas kung ano yung gusto niyang gawin. So 32.26 pa rin. Fill the gap pa rin yung tingin natin sa kanya kasi si Madam bumibili siya. So meron siya disclosure dito. Si Ma'am Maria Cristina Gociano natin, August 15 yan, is namimili siya at 31 pesos kay SEC, di ba? So, dahil pambili ni Ma'am, gaano karami ba binili niya? 25 million yung hawak niya na shares, so laki. Tapos at 30 pesos, di ba? So ilang million yung hawak po ni o billion na yung hawak ni Madam Maria Cristina dito sa SCC po natin. Okay? So at least alam natin may confidence side dito, hindi kagaya ni Green, di ba? Binenta siya ng may-ari sa kanya. Okay? So anyway, good vibes tayo kay SCC kahit nag-drop siya ng kalaki ba yung drop nito? Negative 1.61%. Okay? So, FMS call ang buyer, FMS PEP ang seller, and then meron tayong net foreign buying na 3 million pesos. Okay? So, yun lang muna nakita natin. Next, si Monde. Yan, pag-usapan natin si Monde at saka si URC. Silip muna tayo kay Monde. So, nag-breakdown siya. Okay, lagyan natin na resistance. Talaga resistance na yan kasi ilang araw na siyang below ng price natin yan, 7.37. All-time low to, di ba? Hindi natin makita. So, sukatin natin based dito sa mga support. Okay, so hopefully hanggang dyan lang kasi medyo malapit na siya. Oh. So, sinasabi na support is dito, mga 6.6 yung bottom niya. Kung meron siyang good news, then pwede siya mag-bounce. Pero pag bad news pa rin, yan, hindi natin matansya kung saan siya papunta. Pero yan yung pinaka long-term trend natin which is downtrend siya. Okay? So yung pinaka-analysis natin kay Monde. Silip tayo ng konti kay URC kasi para magkadugtong yung nila eh. So ito si URC, nakita ko okay yung earnings niya. So akala ko nga ito yung bottom na niya eh. Buti hindi tayo napabili dito kanina. Akala ko mag-ano na to, magre-rebound na. Pero nag-breakdown pa siya. So balik tayo kay Monde. Okay. So, pinag-uusapan kasi yung mga tax sa snack foods. Ayan. So, meron news dito si ABS-CBN. Last August 10 pa naman. Okay. So, hindi ko na-verify yung date. Mondinisen says not worried about proposed junk food tax. So, ito yung nilalabas nila ng news sa kanya kasi wala naman siyang disclosure na iba. Ayan. So, paumanhin doon sa mali yung date. Nakita ko lang kasi nag-post doon sa sa Investa. Pero mukhang matagal na to news na to. 5 days ago pa. So, huwag na natin basahin yan. So, anyway, pwede rin naman na yun yung pinangangambahan nila dito. Bukod sa in-anticipate natin, hindi ko pa nakita yung earnings niya eh. In-anticipate natin, medyo mababa pa rin yung earnings ni Monday po natin. Ayan. So, bantayin natin kung ano yung earnings niya para makita natin kung
time to bounce na nga ba itong si Monde. As of this time, so sinasabi ng chart, support is 6.6. Pag wala na negative news, pwede na siguro mag-bounce siya kahit papano. Pero kung meron pa rin, so siya na magde-decide kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang direction naman. Okay? So based sa price action, meron siyang loss na 6.04%. Ayan, malakas oh. Negative 14.4 million at foreign sell. Papa SB Equities ang buyer and then Papa Salisbury yung ating seller. And then another loser for today, itong si Ionix natin. So, kailangan mabilis talaga yung pindot mo sa sa sell kapag medyo nag-drop na yung stocks natin. Pero pinipitik-pitik siya eh. Nag-up ng medyo malalakas yung niya eh. Pitik niya. Kanina umaga, pumitik siya ulit. Ayan oh. So, nag-up siya ng up to 7% pero profit taking ulit. So, medyo nawawala ng interest yung traders pag ganyan na hirap na hirap umakyat yung stocks natin. So, currently, nasa support naman siya. Lagay ko na resistance dito sa 1.38 or kasi meron siyang trend sa candle. Parang sa PSE market, meron siyang trend sa candle. Yan. Yung pinaka-resistance natin. Ngayon, yung support, balik natin yung Fibonacci natin. So, ito kasi yung nalagay natin last time. Saan ba siya? 0 point, okay. So, sakto nandito sa 3.82. Pag ayaw niya, next na babantayan natin is dito sa piso. So, kailangan mag-support yung Fibonacci 0.382 natin. Okay? So, lagay ko na lang dyan para makita nyo kung anong value niya which is around 1.2. So, very, very critical level yung 1.2 para dito kay Ionix po natin. Papunta na rin siya sa oversold condition naman. Okay? So, tingnan natin yung kanyang price. So, drop siya na 3.17%, minus 600K net foreign sell, call APS sa buyer, and then Unicap call yung ating pinaka-main seller. Okay? So, talaga hindi maganda tignan yung mga stocks natin during this time. So, pwede mo naman i-close port and then balikan na lang natin siya kapag medyo okay na ulit yung galaw ng market. Make sure lang na wala tayo sa mga penny stocks. Kasi yung mga penny stocks natin, biglang nagde-drop yung mga price nila kapag nagtakbuhan yung mga traders po natin. Okay? So, bantay na lang tayo ulit sa galaw ng market. Mukhang hindi maganda yung opening ulit natin bukas. So, bantay natin yan kung ano yung closing po ng US market. Kasi ngayon, medyo siya, medyo namumula-mula na naman. Okay? So, yun lang po yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners. Guys, magkaroon din kayo ng ibang side hustles. Ayan. Bukod sa trading. Kasi may time yung trading na wala talaga tayong kita. Lugi pa nga, di ba? Kapag ganito na pabagsak yung market. So, mag-aral ka din ng ibang sources na income. Okay? So, andyan po yung mga sharings natin. Twitter, yung Patreon natin sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing. Sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.